Miss, do you need help? Natigil ang pagmamasid ko sa paligid na biglang may nagsalita, kaya mabilis kong nilingon iyon. A tall and handsome guy in my front who's smiling nicely. Bahagi akong tumingin sa paligid para kumpirmahin kung ako ba ang kinakausap niya pero tumawa lang siya ng mahina. Kaya namangha ako dahil sa dalawang malalalim na dimples sa magkabilang pisngi niya. Huh? No, I can manage. Mahinang sabi ko habang nakangiti pero umiling lang siya sabay hawi sa buhok na parang nagpapakyut. No, I insist. Mukhang nahihirapan ka. Tatanggi na ulit sana ako. Kaso nakita ko si Alden na naglalakad papunta dito na parang galit na galit. Imbis na pagtuunan ng pansin ang lalaki, napatitig na lang ako kay Alden na sobrang hot habang naglalakad. How can he be so hot in everything he does? What takes you too long? Malamig na sambit niya bago tumabi sa akin para harapin ang lalaki. Parang nagulat naman ang lalaki sa kabahagyang nagtaas ng dalawang kamay na parang sumusuko. Oh, I thought she's single. My bad. She's really gorgeous. The guy said before he left coolly. Mukhang mas lalong nagalit sa Alden kaya inis niyang kinuha sa akin ang maleta habang nakatitig sa lalaki na naglalakad papuntang beach na parang gusto niya na itong suntukin. Napaawa ang labi ko dahil doon at bigla ko ring naramdaman na parang may mga lumilipad na paru-paro sa tiyan ko na hindi ko maipaliwanag. Nang mauna siya maglakad, daladala niya na ang maleta ko. Doon sumilay ang isang matamis na ngiti sa mga labi ko. Wait, what happened? Nakangiti ako habang nakasunod sa kanya sa front desk. Ipinaresent niya ang reservation card kaya bahagi akong tumabi sa kanya at ngumiti sa babae na nandoon. We'll use the reserved room and I'll book another same room. Malamig na sabi ni Alden kaya biglang nawala ang ngiti sa mga labi ko. Ang saya na kani-kanina lang parang biglang nilipad ng hangin. Nagpalipat-lipat ang tingin ng babae na nasa front desk sa amin kaya pinili ko na lang na mapayuko. It's fine. Bulong ko sa sarili ko. Sinigurado ko na ako lang makakarinig noon. I'm sorry sir. We are fully booked today until tomorrow. Sabi ng babae kaya bigla ako napaangat ng tingin saka sumulyap kay Alden na parang mas lalong nagalit. What? Can you check it again? Sabi niya pa kaya napakurap ako sabay buntong hininga. We're really sorry, sir. Bahagyang napahilot si Alden sa noo sa kasapilitan na lang na tumango bago kinuha ang keycard na ibinigay ng babae. Hindi ko magawang ngumiti dahil kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkadisgusto. Dahan-dahan na lang ako sumunod sa likuran niya habang nakayuko ng bahagya. I should be happy today, pero bakit parang bumaliktad? I can sleep on the floor. Mahinang sabi ko na parang narinig niya kasi bahagya niya akong nilingon. Kunot ang noon niya kaya matamlay ko siyang nitian bago nag-iwas ng tingin kaya nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa elevator. Pagbukas ng elevator, parang bigla akong nagsisi na ginusto ko pang pumunta dito. The familiar girl was inside and she looked so shocked. Wala sa sarili akong lumingon kay Alden na parang gulat din pero kaagad din pumasok sa loob kaya sumunod na din ako kahit na ayoko na sana. The girl looked at me so I smiled a little even though I really wanted to cry. Michelle, right? Paano ko sasaya kung nandito ang girlfriend niya? Nang mapayuko ako, mas lalo lang sinaksak ng punyal ang puso ko kasi kita ko ang pasimple nilang paghawak ng kamay. Napasandal ako sa pader ng elevator dahil sa panghihina, saka pumikit ng mariin. How can I be so unlucky? I was just staring at their intertwined hands when the elevator opened. Amber. Dahil sa tawag na iyon, bigla ako napaangat ng tingin. I saw Alden staring at me so I firstly smiled before standing straightly. Dito na ba? Mahinang tanong ko pero parang traidor ang mga mata ko kasi kusa itong bumaba para tingnan ang magkahawak pa rin nilang mga kamay. Alden immediately took his hands off, so I sighed. Nakayuko ako lumabas ng elevator at ramdam ko naman na sumunod si Alden. When the elevator slowly closed, I turned to Alden. Nakita ko siyang tutok na tutok sa cellphone niya kaya mag-isa kong kinuha ang maleta ko na isinandal niya sa gilid ng elevator. Napatingin siya sa akin dahil doon pero nginitian ko lang siya ng pilit. Bumaba ang tingin niya sa maleta ko pero hindi na niya iyon binawi. He put his phone inside his pocket before started walking so I followed him silently.
Hindi nagtagal huminto kami sa harap ng isang room. Agad niya yung binuksan gamit ang keycard at unang pumasok. When I finally entered, the huge room welcomed me. Para siyang presidential suite kasi may mini kitchen, but it has only one queen-size bed. Marahan ko inilagay ang maleta sa tabi ng couch kasi alam kong dito ako matutulog mamaya. The room is so good and relaxing but my excitement has already faded away. "You'll go outside. You can do whatever you want here." Sabi niya saka mabilis na lumabas kaya malungkot ko siyang sinundan ng tingin. Unti-unting tumulo ang mga luha ko dahil sa biglang sakit. This is supposed to be for us pero bakit parang nakikisiksik lang ako? Wala sa sarili akong tumayo sa kamarahan binuksan ng maleta. Pinunasan ko ang luha ko bago kinuha ang unang pares ng 2-piece na nakita. Wala namang mangyayari kung iiyak lang ako dito. I better enjoy the place alone. Pumasok ako sa banyo saka nagpalit ng 2-piece. Kumuha din ako ng isang medyo see-through na summer dress kaya kitang-kita ang kulay pulang 2-piece sa loob. I sighed before I went out while holding my camera. Nang makababa ako, kagad akong dumiretso sa beachfront sa katahimik na pinanood ang mga tao doon na nagsasaya. I even took some pictures of them because right now, I am not as happy as them. Naglalakad muna ako sa maputing buhanginan habang dinadama ang mainit at medyo malagkit na hangin dahil sa dagat. "Humber?" Kunatang noon na nilingon ko ang tumawag. Kaagad nalaki ang mga mata ko nang makita si Ivan na nakangiti. Pero may nahagip ang mga mata ko sa likuran kaya muli na naman akong natigilan. Alden left me and he is now with Michelle. They are both smiling while holding each other's hand. Hindi nagpalit ng damit si Alden pero ang babae ay nakatupis na kulay itim. Kaya litaw na litaw magandang hubog ng katawan nito. She's not that tall but her legs are gorgeous. Mahina akong kinilabit ni Ivan kaya bigla akong lumingon sa kanya. Nakita ko siyang seryoso na rin na nakatingin kina Alden. "Ivan, I didn't know that you're here." Mahinang sabi ko kaya napunta sa akin ang mga mata niya pero may galit iyon kaya napakurap ako. "Didn't know that you're murderer." Nakatiimbag ang nasabi niya, sabay lingon ulit kina Alden na bahagyang nagyayakapan. "Ivan, that explains why your eyes are so sad. Amber, please." Nagmamakaawang sambit ko kaya mas lalong dumilim ang mga mata niya. Humigpit ang kapit ko sa kamera at ang nantatalikod na sana kaso hinuli niya ang isang kamay ko. Napaawang ang labi ko nang hinila niya ako papunta sa direksyon ni na Alden kaya kagad akong kinabahan ng sobra. "Ivan, ano ba?" Malakas na sambit ko pero patuloy lang siya sa paghila sa akin at sa harap ni na Alden kami mismo huminto. Namasa ang mga mata ko nang mapatingin sa akin sa Alden pero kaagad na lumipat ang mga mata niya kay Ivan na parang nagtataka. "Mr. Abellano." Malamig na sambit ni Ivan kaya mabilis na naging blanco ang ekspresyon ni Alden. Napalunok ako sa kaunti-unting hinila ang kamay na hawak ni Ivan at mabuti na't hinayaan niya akong gawin iyon. My eyes darted at Michelle and I could see the shock in her eyes. Gulat lang pero walang pagsisisi. Mas lalong humigpit ang hawak ko sa camera nang makita na bahagya niyang pinaikot ang braso sa bewang ni Alden na hinayaan naman nito. Kaagad na nanlamig ang buong katawan ko kahit sobrang init. Nanginig rin ako dahil sa sakit at parang gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. "And you are?" Rinig kong tanong ni Alden pero hindi ako nag-angat ng tingin. Pinanatili ko lang ang mga mata ko sa buhangin. "I am Ivan. Ivan Villaflor, your wife's friend, I guess." Sabi ni Ivan pero hindi ako nag-angat ng tingin. "Friend?" May tonong sarcastic na ani Alden kaya doon ako tuluyang nag-angat ng tingin. Para silang nagsusukatan ng mga tingin ni Ivan pero isa lang ang napansin ko. Pareho silang galit at hindi ko alam kung bakit. Michelle slightly pulled Alden's arm but it didn't make Alden withdraw his glares from Ivan. Napalunok ako nang biglang dumapo sa akin ang nagdidilim ng mga mata ni Alden na parang nang uuyam. Hinagot niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa na parang nangiinsulto. Kaya bahagi ako umatras. "Yeah, friends for now. But we can do something about it in the near future." Sabi ni Ivan na parang nangaasar kaya inis ko siyang binalingan.
May isang mapaglaro ng ngisi sa mga labi niya pero ang mga mata niya ay nandidilim. Alden, let's go. Malamig na sabi ni Michelle kaya hindi ko naiwasan na sulyapan siya. Her lips are gently pressed on my husband's arms and their body are so close. Para bang sanay na sanay sila na ganoon kalapit kaya wala nang ilangan. Nahuli niya ang mga mata ko na nakatitig sa kanila kaya bigla siyang sumeryoso na parang nangahamon ng away. Tumaas din ang isang kilay niya kaya wala sa sarili akong tumingin kay Ivan sandali. Galing kay Ivan, bigla akong lumingon kay Alden ulit pero sa ngayon, bahagya na siyang nakatingala habang nag-uumigting ang panga. Marahan ako napangiti kasi kahit sa ganitong sitwasyon hindi ko pa rin maiwasang humanga sa kanya. He's just so perfect in my eyes. Nang biglang magtama ang mga mata namin, kaagad na pumungay ang mga mata ko. Kunot ang noon niya ng bahagya kaya isang beses ulit akong humakbang paatras. Napaawang ng konti ang mga labi niya nang marahan akong tumango bago dahan-dahan na tumalikod saka nag-umpisang maglakad, paalis, para makaiwas sa sakit. Amber! Tawag ni Ivan at naramdaman ko siyang nakasunod sa likuran ko pero tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad na parang hindi dumurugo ang puso ko sa mga oras na ito. Tuluyan akong huminto sa isang lounger saka bumuga ng hangin. Naunang umupo doon si Ivan saka hinagilap ang mga mata ko. Pilit ko siyang nginitian pero hindi niya sinuklian iyon. Kailan pa? Seryosong tanong niya kaya ngumiti ako ng malungkot. Matagal na. Sagot ko kaya kumunot ang noo niya. Dahan-dahan akong umupo sa tabi niya bago tiningnan sila Alden na nasa malayo. I am not sure if my eyes are just playing with me or Alden is really staring at us right now. Hindi ko masyadong maaninag kasi malayo na kami pero sila nandoon pa rin sa pwesto kanina. Okay lang sa'yo? Tanong niya ulit pero ilang segundo bago ako umiling bilang sagot. Of course not. Then why? Tumawa ko ng peke saka tiningnan si Ivan. May iintindihan mo rin ako, Ivan, kapag nagmahal ka na. Malungkot na wika ako kaya umiling lang siya na parang tutol na tutol. I am already loving someone right now and I badly want? Umiling siya at dumaing na parang nasasaktan kaya hindi ko na napigilan pang tumawa ng mahina. Ivan Villaflor is frustrated right now. Siya ang lagi nangaasar pero sa ngayon parang gusto niyang manuntok dahil sa inis. I wanna kill someone. Natawa ko, lalo. Saka walang sabi-sabi na tumayo. Sumunod ang mga mata niya sa akin kaya sumulyap ako saglit kina Alden na parang walang balak na umalis doon. Dahan-dahan ko inilagay ang camera sa tabi ni Ivan, saka mabilis na nagubad ng summer dress para ibalanda ang two-piece na suot. Don't kill me. Sabi ko bago tumakbo papunta sa dagat para kahit papaano'y medyo maging magaan ang pakiramdam ko. I am enjoying the salty water when I noticed that some of guys near me stopped from swimming and just chose to watch how I swim. Pasimple kong pinasadahan ng kamay ang buhok ko bago marahan na tumayo. Nagtutulakan sila kaya mas lalo akong nagtaka. Why? Sabi ko sa isang lalaki na biglang lumapit pero para itong natuod. Napaawang ang labi ko dahil doon pero nagtataka ko na lang na nilampasan. Napalingon pa ako ulit at nakitang ganoon pa rin ang lalaki na parang naging yelo na. Amber, let's go! Sabi ng isang matigas na boses kaya parang nabuhay lahat ng dugo sa katawan ko. Hinanap ko kung saan nanggaling ang boses na iyon at kaagad ko nakita si Alden na inis na humahakbang papalapit sa akin. Amber! Sabi ng unang nakalapit na si Ivan, sabay bigay sa akin ng summer dress na kaagad kong hinawakan, pati na ang camera. Let's go! Inis na sambit ulit ni Alden kaya mabilis ako naglakad papunta sa kanya dahil sa kaba, dahil parang galit na siya. Amber, let's eat our lunch together! Sigaw ni Ivan pero hindi ko na pinansin kasi nakalapit na ako kay Alden. Bagay ako pantaningnan ang likod at ang magkabilang gilid niya para hanapin ang girlfriend niya pero wala ito kaya bahagi akong nabunutan ng tinik. Why? Tanong ko pero inis lang siya na tumalikod at mabilis na naglakad na kaagad ko rin sinundan. Hurry up! Inis na sabi niya kaya mas lalo ako nagtaka. Ouch!
Malakas na daing ko dahil sa halos sobrang tuto ko sa pagsunod kay Alden. Hindi ko na malaya na may bola ng volleyball na papunta. Kaya kaagad akong tinamaan sa ulo at masakit ang impact na ginawa noon. Miss, I'm sorry. Binalingan ko ang lalaki lumapit na may hawak na bola pero bigla na lang siyang tumigil sa pagsasalita na parang may nakitang multo. Marahan kong hinawakan ng ulo ko sabay ngiti sa lalaki. It's fine. Can I ask your number? Amber! Biglang sambit ni Alden kaya naputol ang sasabihin ng lalaki. Hinihimas kong ulo ko nang lingunin ko si Alden pero sa lalaki lang siya nakatingin. Wala pang isang segundo biglang tumakbo na ang lalaki palayo na parang takot kaya mas lalo akong nagtaka. Ano daw? May sinasabi, let's go! Inis na sabi niya ulit sabay lakad ng mabilis kaya hinabol ko naman. Sa sobrang bilis niya maglakad, nakaramdam ako ng pagod kaya wala sa sariling umupo ako sa lounger na nadaanan habang hinihingal. I just got from swimming and I am almost running while following him. Napahawak ako sa tuhod ko para habulin ang hininga pero bigla siyang tumayo sa harapan ko kaya parang huminto ang puso ko sa pagtibok. Magkasalubong ang kilay niya at parang inis na kanina ko pa napapansin. Teka lang. Sabi ko at ang lalong nagpagulat sa akin ay ang pag-upo niya sa tabi ko kaya biglang pumasok sa ilong ko ang nakakaadik niyang amoy. Napalunok ako at dahan-dahan na lumayo ng konti kasi parang lalabas ang puso ko sa sobrang lakas ng kabog nito. Parang napansin niya iyon kaya bahagya siyang tumingin sa akin pero hindi ko siya tinapunan ng tingin. Our elbows unexpectedly touch. So I hold my breath. Wear your dress. Biglang sabi niya kaya mas lalo lang na nagwala ang puso ko. Hindi ako nakasagot at hindi rin ako nakagalaw. Tiningnan ko lang ang summer dress na sobrang lukot na dahil sa mahigpit na hawak ko. Medyo basa pa ako kaya medyo nabasa din ito. But the camera isn't. Napalunok ako ng dahan-dahan sa kabuong tapang siyang nilingon at hindi ko inaasahan na kaagad na magtatagpo ang mga mata namin. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa at hindi na ito nakakainsulto katulad ng kanina. Para siyang naiinis pero para din siyang naguguluhan. I'm wet. Wear it. Alden! He left. Kaagad ako napayo ko nang marinig ang malambing na boss na iyon at bigla din bumalik ang sakit sa dibdib ko. Nang biglang tumayo agad ang lalaki at dali-dali siyang pinuntahan. Michelle, I'm sorry. I sigh and grip my summer dress even more. Para akong binato ng ilang beses gamit ang batong malalaki. My heart suddenly pumped but the one that hurts the most ay nakalimutan ko na ako nga pala ang kasama niya pero hindi naman ako ang sasamahan niya. Dahan-dahan naman akong tumayo saka tumingin kay Alden na ngayon ay nasa akin na muli ang mga mata. Dahan-dahan kong inilipat ang tingin kay Michelle na todo ang ngisi habang nakatitig sa mukha ni Alden. Napakurap ako sandali sa kamarahang tumango. Magbibihis lang ako. May inang sabi ko sa katuloy-tuloy ng naglakad kasi alam ko na hindi ko na kaya pang panoorin kung ano man ang gagawin nila sa mismong harap ko. Nakarating ako sa kwarto namin na tanging 2-piece lang ang suot. I sigh and put my camera on my couch. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa balcony sa katahimik na pinanood. Ang lagoon nakitang-kita mula dito. This scenery is perfect and I want Alden and I to watch it together during this time. But he is busy and I can't demand even a second from him. Napangiti ako ng malungkot habang tinatanaw ang magandang lagoon. Alden, pwede bang ako muna ngayon? Bulong ko sa hangin. Ilang minuto pa, inad pa siya na ako maligo para mawala ang lagkit ng tubig dagat sa katawan. Nagsuot pa rin ako ng white two-piece sa loob pero pinatungan ko ito ng medyo manipis na loose dress. Pagkatapos kong magbihis, dahan-dahan ako lumabas at dumiretso sa elevator. I was alone inside and silent but when the elevator opened on the next floor, I cleared my throat a bit. Inayos ko ang pagkakatayo ko nang makita si Evan na pumasok. Napakunot ang noon niya sa akin kaya nginitian ko siya ng maliit. May kasama ka kanina, ngayon wala na? Sarcastic na tanong niya kaya napabuga ako ng hangin. Stop it, Evan. I'm not in the mood.
Sabi ko kaya tumawa siya ng mahina pero hindi ko makita ang pagkatuwa doon kaya inis ko siyang inirapan. I should have confessed back in college. He murmured but I am not really in the mood to understand what he said. Sabay kaming lumabas sa lobby. Napatitig ako sandali sa buffet table kung saan maraming nakapila at doon ko lang naalala na tanghalian na pala. May ina akong binalingan sa Ivan na nakatingin sa akin na parang inaabangan ang mga susunod kong gagawin. Lahat ba pwede mag-lunch dito? Mahinang tanong ko pero nagkibit balikat lang siya saka walang pakialam na lumapit sa buffet table kaya wala na rin ako nagawa. Kundi ang sumunod na lang. Napaawang ang labi ko nang makita ang mga pagkain. Nayula ko nakaramdam ng gutom kaya nang inabutan ako ni Ivan ng plato, kaagad kong kinuha iyon. Kumuha ako ng maraming vegetable salad saka salmon. Nang tinignan ko si Ivan parang tapos na rin siya kaya marahan akong tumango. Let's go. Sabi niya sabay lakad kaya sumunod din ako. Hindi ko alam ang mga regulations nitong hotel kaya mas mabuti pang sumama na lang ako kay Ivan kasi mukhang may alam siya. Umupo kami sa isang bakanteng table. Wala sa sarili kong nilibot ang mga mata sa buong paligid bago nag-umpisang kumain. Ivan, sambit ko nang tumayo siyang bigla. I'll just get us drink. Sambit niya kaya marahan na lang akong tumango para hayaan siya. I started eating my salad when I felt that someone occupied the seats next to us. Pahaba kasi ang table at marami ang mga silya kaya sama-sama ang mga guest. Nakapwesto si Ivan kanina sa harap ko at may plato niya doon kaya walang nagtangkang umupo. Dahan-dahan kong binalingan ang mga umupo at ganoon na lang ang biglang pagsakit ng puso ko nang makita si Alden at Michelle na magkatabi sa side ng upuan ni Ivan. Napalunok ako sa kamarahan na yumuko kasi hindi nila ako napansin. Tutok na tutok kasi ang asawa ko sa kasama niya kaya hindi ko na gustong abalahin pa sila. Ilang sandali pa ay may naglapag ng orange juice sa harap ko kaya wala sa sarili ako nag-angat ng tingin. Seryoso na si Ivan sa pagkakataong ito kaya marahan ko siyang inilingan kaya naupo na lang siya ng tahimik. Thanks. Manginang sabi ko para hindi marinig ni Alden pero parang napalakas kasi kaagad itong lumingon sa akin. Wala sa sarili kong isinalubong ang mga mata niya. I smiled sadly at him before nodding a bit. Bumaba ang mga mata niya sa pagkain ko bago dahan-dahan na lumunok. Napaawang ang labi ko sakay binalik na lang ulit ang tingin sa pagkain kasi sa mga pagkakataong ito hindi ko siya gustong makita na kasama ang girlfriend niya. Because anytime I might cry and I don't like that to happen. Amber, do you want anything? Tanong ni Ivan sa mababang boses kaya umiling lang ako habang sa pagkain pa rin nakatingin. I suddenly lost my appetite so I was just playing with my food. Their salad looks so fresh and delicious but I suddenly feel that I want to go home. Kung ganito rin naman ang mangyayari dito mas gugustuhin ko na lang na umuwi sa bahay at patuloy na magbulag-bulagan dahil doon wala akong nakikita na nakakasakit sa akin ng sobra-sobra. Hindi ako manhid at mas lalong hindi ako ganoon katapang para makita sila ng harapan. Amber, biglang tawag ni Alden kaya marahan ko siyang tiningnan. Nakatuon sa akin ang seryoso niyang mga mata. Huh? Manid na tanong ko kaya bahagya siyang kumurap sabay lingon kay Ivan ng ilang segundo. Wala siya sinabi kaya napakunot na lang ang noo ko sabay yuko ulit. Alden, let's go. I'm done. Hindi ko maiwasang mapatingin muli dahil doon. Michelle is already done with her food but Alden is not yet. Napaawang ang labi ko nang bigla siyang hinalikan ni Michelle sa pisngi at parang nagulat din si Alden doon. Biglang nagsalubong ang mga mata namin kaya mabilis kong iniiwas ang tingin ko. Respect! Matigas na sambit ni Ivan habang sumisimsim sa juice na hawak kaya napakurap ako para mawala ang namumuong luha sa mga mata ko. Marahang itinulak ni Ivan ang tissue papunta sa akin kaya nanginginig akong kumuha. Ay, hindi natapos sa sasabihin ko kasi biglang inilipat ni Ivan ang upuan niya para itabi sa akin. What are you doing? Baka bawal? Sabi ko, sabay tingin sa mga staff ng hotel. Walang sinabi si Ivan kasi seryoso lang siya na nakatitig kina Alden na nasa harapan namin. Marahan kong sinagi ang kamay ni Ivan gamit ang kamay ko sa ibabaw ng lamesa. Sabay tingin kay Alden.
Umiikting ang panga niyang tiningnan ng kamay kong nakadikit sa kamay ni Ivan, kaya wala sa sarili ko yung kinuha at inilagay na lang sa lap. I cleared my throat slightly, so he looked at me in my eyes. Para siyang galit at inis kaya mas lalo ko naguluhan. Why, Alden? Di ba ako dapat ang galit dito? Alden, let's go. Michelle, I'm still eating. Masungit na sabi ni Alden ay kinabigla ko pati na rin ni Michelle na girlfriend niya. Her jaw dropped while staring at my husband na parang hindi siya sanay na sinusungitan ni Alden at yun lang ang unang pagkakataon. But, I'm eating. Madiin ulit na sambit ni Alden habang diretso ang titig sa mga mata ko na parang ipinaparamdam niya sa akin kung gaano siya kagalit. Napakurap ako't nag-iwas ng tingin dahil nanghihina na ang katawan ko. You want ice cream? Biglang tanong ni Ivan kaya tumungo ako nang hindi nag-iisip. Nang akmang tatayo na siya, kaagad kong hinawakan ang braso niya para pigilan. Ayokong umalis pero ayoko ring maiwan dito na mag-isa. Nagtaka si Ivan sa ginawa ko kaya tiningnan ko siya gamit ang nagmamakaawa niyang mga mata para hindi niya ako iwan. I also want ice cream, Alden. Biglang sabi ni Michelle kaya lahat kami doon napunta ang tingin. Bahagyang nag-isip si Alden sabay sulyap sa akin kaya mabilis kong binitawan si Ivan. Nang tumayo si Alden, doon ako mas nasaktan. Ako na. Malamig na sabi niya habang nakatitig sa akin kaya kumabog na naman ang mabilis ang puso ko. Inis na sabi ni Ivan, sabay pabagsak na umupo pero nakatuon lang ang tingin ko kay Alden na naglalakad patungo sa table kung saan may ice cream. Hi, Amber. Sarcastic bigla na bati ni Michelle kaya doon lumipat ang tingin ko. Marahan ko siyang initian kahit ganoon kaya harap-harapan niya akong inirapan. Napalunok ako dahil doon dahil bigla akong nainsulto. Ay, mahinang bati ko pa rin kahit ganoon ang ipinakita niya. Oh, an attitude like that deserves a goddess beauty. Ivan murmured out of a sudden. Parang biglang nainis si Michelle dahil narinig niya iyon kaya sa akin nanlisik ang mga mata niya. Tumaas ang kilay niya na parang nanghahamon ng away. His heart belongs to me, she muttered while staring at me so my eyes immediately watered. Gusto kong sumagot na asawa kong tinutukoy niya pero hindi ko magawa kasi totoo naman. Alden's heart belongs to her and I can't do anything to change that. Asawa ko lang siya sa papel at pinilit pa ito. Anong laban ko sa babaeng mahal niya? Biglang dumating si Alden na may dalang 2 cup ng ice cream kaya biglang napako doon ang tingin ko. Marahil niyang inilapag ang isang cup sa mismong harap ko bago niya inilapag ang isa sa harap ni Michelle. Pero bigla akong na-disappoint nang makita na ube-flavored ice cream ang kinuha niya. Marahan ko yung hinawakan pero biglang inilayo ni Ivan habang natatawa ng konti. You hate ube ice cream, Amber. Sabi niya habang umiiling-iling kaya tumingin muli ako kay Alden na nakakunot na ang noo. Kakainin ko. Nanginginig na sabi ko habang nakatitig kay Alden na parang inis na inis. Mas lalong tumawa si Ivan kaya mas lalo ring nainis si Alden. Tumingin siya kay Ivan na parang nanghahamon kaya unti-unting tumigil si Ivan sa kakatawa. Bigla akong kinabahan dahil para mag-aaway sila pero wala akong magawa kasi hindi ko rin alam kung bakit sila mag-aaway. Nangiinsulto na inilayo ni Ivan ng ice cream sa harap ko, saka inilagay sa harapan ni Alden. Akmang kukunin ko ulit iyon pero inis lang ni Alden na tinabig kaya natumba. Alden! Pigil ng girlfriend niya. Kakainin ko naman. Liar, Amber. Noong college binilan kita ng ube ice cream pero isang buong araw mo kung hindi pinansin. You hate it. You must admit. You can eat any flavor of ice cream but not ube. Mahabang paliwanag ni Ivan kaya madiin akong napapikit kasi tama siya. I hate ube ice cream. I hate it very much and Alden doesn't know that. Hindi ko na napigilan pa si Ivan na tumayo para kumuha ng panibagong ice cream. Is he your boyfriend, Amber? Taas kilay na tanong ni Michelle habang pinipilit na ilapit ang katawan sa galit na si Alden. No, he's my friend. Mahinang sagot ko pero hindi nakalampas sa mga mata ko ang biglang pagngisi ni Alden na parang may naalala na hindi maganda. His pointed nose is a little bit red and also his ears. Pero ang mga mata niya ang parang nagdidilim kasabay ng pagsalubong ng makapal niyang kilay. Here,
Bigla akong tinignan ng cheese flavor na ice cream na inilapag ni Ivan sa harap ko. Mabilis ko siyang tinignan pero kinindatan niya lang ako. Wala sa sarili ko siyang inirapan kaya tumawa siya na parang tuwang-tuwa. Thanks. Sabi ko saka nag-umpisang kumain ng ice cream para hindi umangat ang tingin ko kay Alden na parang pinapatay ako. Pangalawang subo ko ng ice cream nang biglang kumalabog ang lamesa. Kung nasaan kami kaya bahagi ako nagulat. Nang mag-angat ako ng tingin naabutan ko si Alden na parang nagtitimpi na nakatayo na. Napaawang ang labi ko pero galit niya lang akong tiningnan sabay alis. We'll go. Enjoy! Nakangiting sabi ni Michelle sabay sunod kay Alden. Sunundan ko ng tingin si Alden na mabilis na naglalakad papalabas ng hotel. Wala sa sarili na napahinga ko ng malalim kasi may hindi ako naiintindihan. May mga bumabagabag sa isip ko pero hindi ko yun gusto. Tumawa si Ivan ng mahina kaya nagtatanong ko na tiningnan. Nagtaas siya ng kamay na parang sumusuko habang tumatawa na parang may nakakatawa siyang nakita. What? Tanong ko pero kumindat lang siya sabay hawi ng buhok ko na kaagad ko ring iniwasan. I want to kill that bastard, Amber. Soon. Sabi niya kaya inis ko siyang itinulak ng bahagya. Ivan, paano mo natitiis ang sakit? Sabihin mo. Seryosong sabi niya sa akin. Wala sa sariling nilingon ko kung saan lumabas si Alden. Hindi ko alam. Nasanay na siguro ito. Mahinang sagot ko sabay turo sa puso na parang tinarak ng patalim. Pagkatapos kong kumain ng ice cream, nag-aya na si Ivan na pumunta sa labas kaya sumama na rin ako kasi hindi ko gustong mapag-isa. Naglakad lang kami papunta sa kabilang bahagi kung nasaan ang pool na malaki. Napangiti ako dahil sa nakita. Kung nasa mood lang ako, gugustuhin ko maligo pero pinipilit ko na lang alawin ang sarili ko ngayon. Gusto mong pumasyal sa buong Pico del Oro? Tanong niya bigla kaya napakunot ang noo ko. Huh? He smiled. I mean, here, in Pico del Oro Properties. You must try. You will not regret it. Sabi niya kaya napanguso ko ng bahagya. Anong sasakyan? Cable car? Tanong ko kaya nagkibit balikat lang siya kaya nag-isip ako sandali. Nakita ko pala noong nag-research ako na malaki ang sakop nitong Pico del Oro kung nasaan itong Pico Sands. I want to try but I don't know how and I don't know where to go. At gusto ko sanang kasama si Alden pero alam kong malabo. Umikot kami sa lake at dahil wala akong dalang camera, phone ko na lang ang ginamit ko para makakuha ng pictures. Kuhanan kita. Biglang sabi ni Ivan sabay lahad ng kamay kaya marahan akong tumawa. You sure? Tanong ko pero parang nainis lang siya. Humber, para namang hindi mo ako ginagawang photographer noon. Sabi niya kaya natatawa kong ibinigay ang phone ko sa kanya. Saka excited na tumakbo sa tabi ng lake para mag-post ng kung ano-ano. Ivan and I were really so close back then. Hindi nakapagtataka na kilalang kilala niya ako kasi halos kami ang parating magkasama noong college kung hindi si Gina ang kasama ko. He knows what I want and what I hate. And I made him my personal photographer back then. Hindi ko alam kung mabait ba talaga siya o napipilitan lang. Ivan, ayusin mo. Nakasimangot na sabi ko. Kanina pa kasi siya ngumingisi. I'm good at this.